Finis. He had to declare to his servants, the prophet. Ibig sabihin, yung revelation na yan, sinong mensahidor na bubuksan ng Diyos para i-reveal ang mga hiwaga na hindi sinabi ng mga propeta na iba, hindi sinabi kay Brother Branham. Mayroon palang maghahayag ang Diyos, ang ginawa nila ng pito para hindi makita yung multitude of the church. Di ba? Okay. Anong sabi ni Brother Branham pa? Hindi ko ata dito nakita pa yung ano eh. Hindi. Meron dito eh. After finish, after finish, di nakita dito. Okay, sandali lang ah. And ano yun, in the last days, after finish, there is a rise. Well, di ko nakuha, ano ko yun eh. Na sabi niya, pag natapos daw ang ministry niya, there is a great one arise. Great one arise. After my finish, there is a man. Hindi ko makita dito. A great man arise. Check nyo nga yung spoken word ni Brother Branham. In my days, i-check nyo nga. Hindi ko makita dito eh. Oo. A great man. A great man. Ano nyo nga, a great man. Di ko, na-screenshot ko kanina eh. Even Brother Branham, i-text niya great after my days finish. After my days finish. Check niyo, after my days finish. Sa spoken word ni Brother Branham, di ko maano siya. After my days finish. Wala ba dyan? Ako nga na maghanap dito. When my days finish ata yun. Tulungan nyo nga ako. Ini-screenshot ko na yan. Baka sa isa palang cellphone yun. Na ano ko. Doon sa spoken word ni Brother Branham. Great man. Arise. Nandun kasi sa quote ko yun eh. Okay. So, i-text ko na lang siguro sa inyo. Ang sinasabi ni Brother Branham, kahit si Brother Branham nagsasabi,
I-check nyo kung may ano kayo. No? Kahit si Brother Branham nagsasabi, pag natapos ang kanyang ministry, natapos yung ministry niya 1965, di ba? So, ibig sabihin, pagkatapos ni Brother Branham, nakita ba natin sumunod na another man? Hindi na, di ba? Kasi nakatingin lang sila sa 7. Nakatingin lang sila sa 7. Ibig sabihin, nung na-reveal sa akin, ang sabi ng Diyos, ginamit ang 7 para hindi makita ang marami. Para pumasok yung idolatry. Nangyari yun, di ba, sa mga sa denomination, maging sa church din? Ibig sabihin, yung after Brother Branham to finish his ministry, there will be the great messenger na nag-arise na hindi natin nakita, napansin. Kasi bakit? Nakatukos lang tayo dito sa ika-7. Bakit? Ang isip kasi nila, ang progressive nila, yung spoken word ni Brother Branham. Pero maraming sinasabi si Brother Branham, after my days to finish, there will be one man arise. Nakita ba natin yun? Hindi, kasi we are focusing the spoken word of Brother Branham. Yun ang natin, hindi natin sinahinanap. Because nakatingin tayo sa tao, hindi tayo nakatingin doon sa salita ng kapahayagan. Sabi nga, hear what the Spirit said. Ibig sabihin, yung nagsasalita, yung nagsasalita na yon, huwag mong tingnan siya, tingnan mo ano ang sinasabi ng kanyang salita. The word is speak. Mean to say, the word is speak is the word of revelation. Hindi natin napansin yung maaari kung sino sa end-time believers na mensahero ng Diyos na ginagamit niyan. Hindi natin nakita bakit. Nakatingin lang tayo sa ika-7 mensahero. Praise. Ang tanong, ano yung message na yun after Brother Branham? O, sino yung kasunod? Sino na yung sumunod? O, sino yung kasunod kay WMB? Hindi ako nag-aano sa inyo, pero sinasabi ko sa iyo, dumating na hindi natin nalalaman ang mensahero ng Diyos kung sino pala yung after 1965 to after 1965 na tuman hanggang sa 2026. Bakit ayaw ng Diyos magpakita ng kapahayagan? Bro, clarify lang. Kung sinasabi mo na hindi natin nalalaman na sino yung after A great man after Brother Branham. After 1965, ay tama ba? Oh, kasi yun ang katapusan eh. After WMB. So, sino sa'yo, sa malinaw na unawa mo, sino ang kasunod? Ngayon, kung nakita mo yan, pakilala mo naman sa amin. Kung iniisip mong kaligtasan yan, pakilala mo sa amin. Baka sakaling, kung totoong mensahe ang kaligtasan ang dala niyan, pakilala mo sa amin para maligtas din kami. Okay. Sige. May sinasabi dito si Brother Branham. Huwag ka nang parang pakipot pa na, diretsuhin mo na kami kung sino ba yan. Hindi, ang alam ko na sa isip nyo, nakatingin kayo sa akin eh. Didiretsuhin ko na kayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, after 1965, di pa ako sinilang eh. Hindi pa ako sinilang yun, 1965 eh. Ang tanong doon, after ni Brother Branham, sino yung mga na hindi pinakita sa atin ng mga messenger? Huwag niya kayo tumingin sa akin. Nagsasabi lang ako sa inyo, mayroon dumating na messenger, pero hindi nyo nakita. Kasi magbigay ka ng example, bro. Sino after WMB? Sino yung mga kasunod? Alam naman namin kung sino yung mga kasunod eh. Oh, okay. So, sino pa bang alam mo na di namin alam? Okay. Sabi dito ni Brother Branham, okay. Text nga, do you realize that you are do you realize? Even the prophets of God, hindi nag-identify siya na siya. Kahit si Brad Barman, hindi siya nag-exalt sa kanyang sarili. Text nyo nga dito yung, do you realize that you represent? Ito. Do you realize? I-text mo dyan.
O, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Gusto nyo kayo Berean. Gusto nyo makita yung progressive revelation. Okay, eto na lang ito. Kasi we are in the last days of progressive. Importante yan para ma-secure natin yung facts eh. Kaya bakit ako nagpapakita doon sa live broadcast ng facts? Kasi gusto ko makita nila na hindi lang aking galing. May scripture at mayroon spoken word. So, ibig sabihin dito, do you realize that you represent Oo. That, kasi kailangan pa ng that you represent. Okay, yun. Oo. So, do you realize that you represent a stars in heaven? And every star in heaven represents in you. Ibig sabihin, kung itong pitong bituin to na sinasabi, ang dami palang, hindi lang pito. It's a gift yan, fivefold gifts yan eh. Even Jesus Christ, there are fivefold, receive a fivefold. Sometimes Jesus Christ, apostle, prophet, teachers, pastor, and evangelist. Even si Brother Branham, may attitude yan, fivefold yan. Ibig sabihin ng fivefold, either isa lang siya, pero yung gifts na nasa kanya, ng five. Now, balik tayo dito. Sabi ni Brother Branham, do you realize that you represent a star in heaven? And every star in heaven represents in you. Did you know God told Abraham that his seed would be like the stars of heaven? Anong ginawa ng intahin? Pinadlock nila para hindi makita yung minsahero na great multitude. Ha? Pero hindi natin alaman kasi isipin mo kahit yung 12 apostles is stars in heaven yun eh. Tama? Isa messengers yun eh. Kahit si John the Revelation, the star messenger yun eh. Ba't hindi natin binilang yun? Ibig sabihin dito, sinasabi ni Brother Branham na, did you know God told Abraham that his seed would be like the stars of heaven? First, they were the dust of the earth, and then in the resurrection, they were the stars of heaven, innumerable. Pag sinabing innumerable, hindi mo pala mabilang, di ba? Ibig sabihin, ang Diyos pwede magsalita sa bata na hindi natin napapansin na pwede siyang gamitin ng Diyos. Na ang akala natin, because we are the high, we are much greater knowledge according to our na-receive knowledge, hindi natin pinansin ang bata. Diba? Ibig sabihin yung pito nito, nung na-rebel dito, ginawa yung pito para hindi makita yung great multitude. Sabi ni Brother Branham dito innumerable. They were stars of heaven, innumerable. Pag sinabing innumerable, you cannot count. Di mo kayang bilangin. Kung hindi kayang bilangin, ibig sabihin, hindi natin napapansin na ang Diyos nangungusap sa buong mundo na mayroong message yan ng prophecy na hindi natin napapansin na yung pala ay vindicated ng Diyos, na yung pala binigyan ng Diyos ng kapayagan kung ano yung prophetic events na nangyayari dito sa mundong ito. Oo, nangyayari dito. Brother, pwede magtanong lang. Clarification. Kung okay. Ay, teka. Sabi mo pag okay na. Oo. Para makatanong. Yung Genesis chapter 17. Yung Genesis chapter 17. I-connect natin sa scriptural. Verse, kahit iwan mo lang muna. Okay. At nang si Abraham ay may siya 40 na taon at nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
lumalakad sa harapan ko at magpakasakdal ka. Taas mo pa. Hanggang sa 3. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamin mainam. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, ito na sa 4. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan at sumasa iyo at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa at hindi tatawagin ang pangalan mong Abraham kundi Abraham at magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa at ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin pagagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Magbubuhat sa iyo ang hari at ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi sa 7. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipan walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ang iyong binhi yung magiging bituin sindami. Ibigay ko sa iyo at sa iyong binhi at pagkamatay. 9. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo ang binhi pagkamatay mo sa buong kalahian. Ito ang aking tipan na iyong iingatan sa akin sa iyo, ang iyong binhi. Yung binhi niya katulad ng dami ng star sa kalangitan. 14. 17 ba yan? Ang bituin niya ay magiging katulad ng dami, Abraham ang Diyos. Ito. Tawagin ng mga. At ang sinabi ng Diyos, hindi ko ang iyong asawang tawagin mo ang kanyang mga mali. Sa kanyang ito na lang. Ipinutuloy ko niya sa Isaac, di ba? Na iisa lang anak. Pero ang sabi niya, hindi. Ang binhi magiging katulad ng bituin sa langit. Nasa Revelation, sa Genesis 17 yun eh. So kung magiging bituin, ngayon, 17. So kung magiging ang bituin ay katulad ng dami sa langit, ibig sabihin, yung mga bituin na yan, mayroon talagang ginagampanan dito sa lupa. Kasi hindi, katulad ng sinabi ko kanina, hindi mangyayaring ang bituin na yun ay lalapit sa iyo nang walang ipapahayag na mensahe tungkol sa saan? Tungkol sa kingdom of God. Kung mayroong ipinapahayag tungkol sa mga ng Diyos, bakit hindi ipinahayag? Bakit hindi natin hinanap? Kasi nakatingin lang tayo kay Brother Branham. Nakatingin lang tayo sa isa. Hindi tayo nakatingin sa Universal Church of God, which is the Universal Bride of Christ. Na yung Universal Bride of Christ, and that is, predestinated before the foundation. Yung predestinated before the foundation, yung Revelation 10:7, na sinasabi, but in the days of the voice of the 7 angels, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. He had declared to the servants, the prophets. Itong servants, the prophets, mga ilan ito? Ito ba yung sinasabi ni Brother Branham na innumerable stars? 22:17. O sige nga. 22:17. Tagalog pala ito, no? Okay, 22:7. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat at kakamtin natin ng iyong binhi at pintuan bayan ng kanyang mga kaaway. Paparamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. 7 lang ba yan ang bituin?
Yung bawat nation ng bawat bansa, mayroon bang hindi gagamitin ang Diyos doon? Iyon ang hindi natin nakita. Yung pito pala yan na sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 21. Yan ay heavenly angel. Yung heavenly angel na yan ay nag-represent of Jesus Christ. Kung nag-represent kay Jesus Christ ito, nagsasalita ngayon sa atin, ginagamit na yon, ibig sabihin, hindi siya earthly, heavenly angel, pero yung taong earthly yun, nasa likod pala yung heavenly angel. At yung heavenly angel yun, that is Christ, that is Jesus Christ. Ngayon, kung that is Jesus Christ, ibig sabihin, itong mga tao na ito, they are part only, pero napakarami palang ginamit ng Diyos, hindi lang pipito. Iba-iba yun. That is the part of the Hudyo, which is the last week of Daniel. Yung sinasabi ko, the Gentiles. Yung Gentiles na yun, may mga hiwaga pala, yung mga messengers na yun in the last days, mayroon pa, kasi maghanap kayo kahit sa isa, sabi na lang natin si Evil Frank, isa yun na pinakita sa akin. Mayroon sa India, binakita sa akin. Mayroon sa India. Nagbo-broadcast siya live. Nakikita niya nga pati angel eh. Nakikita pa nga kahit si Jesus Christ eh. Mayroon pa akong nakita na hindi sakop siya ng end-time believers. Mayroon din akong pinakita sa akin bata, may pinakitang babae. They are fulfilling the prophecy of Joel chapter 2 verse 28 and 29. Pero we are looking into the last day with his Brother Branham. Pero hindi natin pinansin, kaya naggalit ang Diyos, hindi nag-reveal sa atin because we are focusing to the message of Brother Branham na iniisip natin, siya yung fulfillment ng Revelation 10:7 at wala nang iba. Kaya nangyari, nagkaroon ng idolatry sa church. Kung nagkaroon ng idolatry sa church, ibig sabihin, hindi nagalak ang Diyos kasi nakatingin ang tao sa physical, hindi nakatingin sa salita. Di ba? Brother, pwede na magtanong? O sige, Madalas tanong 8 na kasi. Okay, clarification lang naman. Kung sa Efeso, payag ka si Paul ang ginamit yan. Okay. Pero pagdating sa Laodicea, payag ka rin. Nagamit din si Brother Branham. Yes. Okay. Amen. So, ano ang gusto mong palabasin na hindi talaga si Brother Branham ang propeta sa huling kapanahonan natin? Kasi sabi mo, ina-idolatry siya, which hindi laman lahat ng end time, ina-idol siya at sinasamba siya. Okay. Siguro, majority, no? Parang ganon, sinasamba kahit kasi matagal din ako nawala sa pero nakasubaybay ako. Ginodiyos na siya sa ibang bansa no? So, anong problema kung siya ay ginamit at ang may pagkakamali ay yung uma-idol sa kanya? Anong problema kay Brother Ang problema kasi, ayaw na makinig sa iba. Ayaw nila i-discern. Sino nagsabi nun ayaw makinig sa iba? Okay, marami dyan. There is no other... Kailangan bro, ituro mo kasi may Sa end-time believers, marami. Sabi ni Brother Branham, numerical. Pag sinabing numerical, dapat meron kang ine-emphasize kung hanggang dulo, hanggang saan yung numerical na yan. Yung he had declared to his servants the prophet, that is innumerable. Yun. Hanggang saan yun? Sino ay yung Ang Diyos sino yung lang susunod? nakakalam kasi siya nakakabasa doon sa Lamb's Book. So hindi ka pa ngayon nakakakita ng susunod na propeta kay Brother Branham? Marami nang pinakita kasi ibig sabihin yon nung pinakita yon sa even yung bata, even yung mga pwedeng igamitin siya para i-reveal yung mga secret revelation doon sa hindi nakita at hindi napayag sa mga messenger. So okay sa iyo yun, maraming pinahiran sa ngayong panahon. Pero ingat tayo.
the 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 messenger there will be at the messenger there will be at two, foolish and wise. Ibig sabihin, kung ang pulis ay hindi na lumalakad, nananatili na lang dito sa kanyang sinasabi, ibig sabihin, they are received the spirit of Nicolaitan or Okay, pride. alam na natin yan, bro. Of pride. Payag ka si Brother Gan, pwedeng sumunod na propeta. Bahagi din siya. Bahagi Pwede? siya. Oo. Pwedeng bahagi ka rin. Pwedeng bahagi rin. Pwede rin sabihin Okay. kong ako, pero hindi ako mag-anya. Ang Diyos na rin. Titingnan mo na lang ako kung sino ako. Ayun. According to the revelation that I have received. Amen. So, ang pagkaunawa ko lang, pasensya lang, no? Parang meron kang gustong ipakilala ngayon na kung sino yung pitong Ingles sa ikapito. Ikapito, hindi yung buo. Kasi sabi mo nakapadlock na eh. No? Oo. Kasi May darating talaga na ano. matagal nang marami nang dumating. Hindi lang natin nakita. Kasi bakit nakatigis lang tayo sa physical ng tao ng popularity? Hindi, para kasing ang tingin mo kay Brother Branham, hinisisi mo siya na in-idol siya. Hindi niya kasalanan. Hindi in-idol kasalanan ni Brother Branham, kasalanan ng isang iglesia Yan. na mag-idolize doon sa isang tao. So tama yung turo ni Brother Branham. Tama yung turo ni Brother Branham. Mayroon kaya nga sinasabi ko sa inyo. Tanong, isang sagot lang mo, tama o hindi? Mayroong sinasabi si Brother Branham na tama, pero mayroon din mga kakapusan si Brother Branham na hindi na-reveal din sa kanya. Okay, praise God. Yun lang. Ibig sabihin, kung natapos na ang mensahe ni Brother Branham, mayroon pang gagamitin ng Diyos ng mga revelation na bukod kay Brother Branham. Okay, ito na yung sinasabi ko. Hear what the Spirit said. Ibig sabihin, kapag ka nag-reveal sa iyo ng Spirit, hindi ka dapat nakatingin sa physical condition ng tao, kundi nakatingin ka what the Spirit said to you. Do according to His Word. Now, the Spirit tells about the foolish. And the Spirit tells about the wise. And the Spirit tells about the hidden mystery. Now, ikaw ngayon, ang Espiritu ngayon nasa sayo, magre-reveal sa'yo, hindi yung tao. Kasi kapag datingin tayo sa tao, hindi natin makikita yung revelation ng Spirit na sinasabi sa atin. Ibig sabihin, pag nagbasa tayo ng for example, nagbasa tayo ng revelation. Sabi ng the sun is become blood. Anong ibig sabihin? Yung tao na yan, nasa leader siya na, pinakita sa leader eh. Ibig sabihin, kapag tayo nakapili ng isang namumuno ng evil government, ibig sabihin yung tao na yan, pwedeng maging ang katwiran ng Diyos ay maging madugo. At ang buwan pwedeng maging maitim. Bakit? Lalabagin na ang kautusan. What is the moon? Law. What is law? Represent the law, the batas ng tao. Ibig sabihin, kung labagin na niya, ano mangyayari? Magiging madilim, magiging patayan. Lalabagin niya ang batas eh. Kapag magkaroon ng patayan, magiging madugo. Ibig sabihin, ang araw naging madugo. Ang buwan ay naging madilim kasi bakit? Ginamit na ang kanyang kapangyarihan sa maling palalakad. Ibig sabihin, the government become evil government. So pagka naging ang government, naging evil government, may pananagutan ng tao. Hindi nyo naintindihan yung sinasabi, the Matthew chapter 28, 19. Nung sinabi ni Kristo, all power is giving to me, heaven and earth. Ibig sabihin, ang mamumuno dapat na is under of Jesus Christ. And God choosing, 18. Yung pala yun, ibig sabihin kung namumuno na yun, ay magiging matuwid ang taong namumuno. Ibig sabihin, yung tao na yung gagamitin ng Diyos, yung leader na yung gagamitin ng Diyos para hindi maging madugo.
At para yung mo na yan, yung batas na yan ay hindi maging madilim. Ibig sabihin, ang power ng tao ay nailagay sa democratic. Walang problema yan, healing lang yun eh. Mas maganda nga kung ang naging presidente, kung sino yun, dapat si Brother Branham. Kung pipili tayong presidente, dapat God choosing. Ibig sabihin, kung God choosing, that is good government. So, ang point ko, example ka lang yung halimbawa nyo, no? In-example ko, may mga kapahayagan na ipinahayag according to the written within. Pag binasa mo, example, kaya nga nagsabi ako example eh. Ibig sabihin, yung written within, kailangan magsalita yun. The word that you read, the word is speak in you, in us. Kapag hindi ang salita ay nagsasalita sa atin, yun ang sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 21. Private interpretation. So, i-interpret niya ang private interpret, but it is not the move of the Holy Ghost. Now, yun ang iba, yun ang sinasabi ko. Na ang mga between nito, hindi lang sila Paul, Smyrna, Pergamo, hindi lang yun. Marami sila na hindi natin pinakinggan. Kahit ngayon marami sila. Tama, hindi natin napag-aralan kasi bakit? Kahit marinig natin, hindi natin sila pag-aaralan. Hindi natin pag-aaralan sapagkat we are not discern. We did not discern that one it's using by God. Di ba? For example, sabi ni Brother Branham, hindi ibig sabihin ko, di ba sabi ko kanina, oo. Ibig sabihin, hindi lang doon sa Torah ang sinusulatan, buong mundo na, sa buong nation. Na ang sulat na yun, kung ang messenger na yun, na tipot larawan doon sa sulat na yun, dapat mag-restore na siya. Oo. 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 It might be possible. Parating pa lang. It might be in the last day. Doon pa lang siya. May nakatadhanang kapahayagan na i-reveal sa kanya ang Diyos. Ibig sabihin, ang Revelation chapter 2 verse 70 ba? The hidden manna, the white stone. Maari siya yung last messengers of God na sinasabi sa Revelation 10:7. But in the days of the voice of the seven angels, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. Yung last man na yon, yung last man na yon, di ko alam yung kung anong year o maaring sa panahon natin yan, sa uli na yon, maaring siya na yung huling mensahero ng Diyos na pwedeng maganap sa kanya yung end of the world. Oo, end of the world. Oh, okay. So, yun ang sagot ko. May tanong pa kayo? O, sige. So, salamat at nawa ay makita nyo yung hanapin nyo yung body of Christ. Hindi lang tayo nakatingin sa kailangan ma-discern natin kung sino yung wise at sino yung foolish. Oo. Kasi ang fivefold, mayroong foolish at mayroong ding wise. Hindi. Ang fivefold, mayroong propetang bulaan, mayroong oo nga, ang kaso ang tao kasi, nagsasabi sila, ang tawa yung mga church, nagsasabi sila they are true pastor.
pagka kailangan ma-discern natin, dapat ma-discern lang natin kasi pwede tayo ma-deceive. Ma-deceive, Oo. Opo. Shalom po, ano po. Ito po for correction, reflection, and realization po sa mga nagdaan. Yan. Sorry. Bali po yung nakaraan po kasi diba tumayo ako na on the spot para dun sa 70 weeks of Daniel, and nung pinanood ko yung video, nakita ko yung errors. Dami ko nakita. For example, yung na-contribute na Isaiah chapter 10 verse 5 to 12. Hindi siya tumapatungkol kay General Titus. Kasi pag binasa mo siya, Assyrian po yun eh. Si General Titus po ay Roman soldier. Roman general. So, hindi po siya ang tinutukoy doon sa Isaiah chapter 10. Ayun. Then pangalawa, yung po kasing Matthew chapter 24, ang tawag po doon is, ang Matthew chapter 24 is sa Revelation. Ang Matthew chapter 24, ang tawag po dyan ay leeway of the prophecy. And then ang details of the prophecy ay nasa book of Revelation. Maganda sana nandito si Pastor Luis para, kung nandito siya, no? And merong tinatawag na partial fulfillment and yung full fulfillment. Hindi po isang lang. Dito naman mas common na tinatawag na multiple application. Ganun po, dual application, mga ganun. May nahulog lang po dyan. Wala pong kaibigan ko yung nasa labas. Hindi po gagawin sa atin yan. And then, yung po nabanggit din na hindi ko na-pronounce, na-recite ng maayos, hindi po tama yon. Yung Hosea chapter 2 verse 9, mali-mali. Ang ang tama po doon na pagka-pronounce, the glory of this latter house shall be greater than the former. Tama po ba? The greater than the former, said the Lord of hosts. And in this place will give peace, said the Lord of hosts. And ang application po ba niyan doon pa sa third temple? Diba meron naman talagang nauna pang application niyan. Yung first application niyan, yung partial application, yung kay Zerubbabel temple. Hindi po pang third temple lang yan. Nangyari yung fulfillment niyan ng second temple. Pero hindi nga full eh. Kung babasahin mo according do sa context, hindi lang tumapatungkol sa second temple, kundi pang third temple pa. Okay? And then yung susunod, yung sinabing 7 months lang na magsusunog ng mga armas for correction po. Ezekiel chapter 39 verse 9 and 10, pag binasa nyo po, 7 years, hindi po 7 months. Basahin po natin. 7 months po kasi ang nabanggit the last time. Sabi to, at silang nagsisitahan sa mga bayan ng Israel ay magsisilabas at sisilaban ng mga apoy ang mga armas at susunugin ng mga kalasag at gayon din ng mga longki, ang mga busog at mga pana at mga tungkot. For correction din po, yung nakita ni Ezekiel, hindi po yung literal na kung ano yung nakita niyang klase ng mga weapon na ginamit at siyang weapon din na susunugin in the future. Siyempre iba na yon, advanced na po yun. Siyempre kung ano lang yung inabot ng ipinakita sa kanya, in the future hindi po yun yung mismo. Okay. At ang sabi dito, at ang mga tungkod, at ang mga sibat, at mga sisilaban nilang 7 taon, hindi po 7 months. For correction po. Kaya ngayon, doon po sa computation last time, lumalabas, saan ba nakatapat itong 7 taon na magsusunog sila ng armas? Labas pa ba ito ng last week o 7 years? O nasa loob din mismo ng 7 years? Lalabas, magkakamali ngayon ng computation doon sa kung ilang taon na lang ba. No? Saan ba siya nakatapat? Yung 7 years na pagsusunog ng armas, before ba ng final week?
o nasa loob din ng final week. Do meron po ako niyan, pwede ko i-share yan sa susunod, na meron lang isang natatanging verse na sumusuporta na nasa loob siya ng 7 years. Pang final week, yung 7 years na magsusunog ng armas. Pero hindi siya sufficient, hindi enough yun, evidence, para ilagay mo, i-position mo ang 7 taong pagsusunog ng armas sa loob ng mismong final week. Okay, next. Yung kanina, yung 2 Peter 1:20-21, nilagay ko kasi yun sa list ko. Nasagot naman. Ano po, importante po kasi yung yung pag-i-interpret po ng natin ng scripture. Para po kasi mas for the benefits din po ng mga nanonood. Although talagang normal po nagkakamali. Kasi pag pinanood mo, alam niyo po, pag pinanood niyo yung video niyo, mas nakita mo rin meron kang error eh. Hindi ko sinasabing perfect po, kaya ako nga kino-correct yung ko dahil marami rin akong errors. Pero hangga't maaari po, yung pag-interpret po kasi kailangan maayos. Hindi po yung kukunin, parang cherry picking, kinuha mo, bibigyan mo sariling interpretation. Kailangan mo basahin mo muna yung buong chapter kung hangga't maaari. Susundan mo kung ano yung historical background, ano ba yung sino ba ang nagsulat? Para kanino yung sulat? Kanino niya pinapatungkol? Particular lang din ba yun doon? Or for example, yung kanina sinishare ni Bishop ni Brother Freddy, yung Revelation 1:11 na 7 church ages, tama naman po yun. Pero dapat po kasi, para po may paliwanag ng gusto, ibibigay mo muna yung, kumbaga, what is the true meaning of figurative 7 church ages? Meron mo ng physical. Yung physical na yon ay tinutukoy doon sa yung nasa book chapter 1 na meron naman talagang 7 churches existing during that time. Pero yun lang ba ang pinapatungkulan nun? Meron pang spiritual meaning. Ano yung spiritual meaning nun? Yung church ages. Dapat po na-explain siya ng iba yung physical, no? Figurative sa physical characteristic traits. And then hiwalay pa ngayon pag gagawa ka ngayon ng gagawa mo siya ng may term dun eh. Tapos susunod mo ang spiritual meaning naman, tapos another application nun tulad niyan. Hindi lang naman talaga yun para doon eh. Kundi meron pa in the future. Yes, oo. Tulad niyan. Kaya kung ganda sana nandito si Pastor Luis eh. Ang revelation lumalabas kasi nagaganap na, no? Parang ganon. Ang sabi kasi Revelation 1:3, blessed is he that readeth and hear the words of this prophecy and keep those things which written therein. Sabi po, prophecy po eh. So pag sinabing prophecy, may fulfillment pero hindi on the spot. In the future pa yon, hindi pa yon right after nung sinabi. Para bang Matthew chapter 24. Although meron talagang kaganapan during that time, ng 70 AD, naganap naman yung sinabi ng Panginoong Hesus eh. Pero yun na ba yung final fulfillment noon? Hindi pa, meron pang in the future. Yun, ang Matthew chapter 24 again is a leeway of prophecy and ang details niyan ay nasa Book of Revelation. Okay po, opo. Then, another realization ko, yung about naman dito kay brother best friend ni Brother Francis, dito sa tinatawag na dakilang tagubilin, no? The Great Commission. And then, ipinapasok na dapat kasi marunong kayo mag-rightly divide the word of truth. Kung ang nagsasalita ay para lang ba yan kay Lumalabas kasi maging apostol na mga Hudyo, para lang sa Hudyo eh. Si Kristo para lang sa Hudyo eh. And si Pablo, siya lang ang dapat natin pakinggan. Paano yan? Sa Acts chapter 10, nagturo din naman si Peter eh, para sa mga Hudyo, sa mga outsider, ibig sabihin out of Israel. Sa Gentile. Di ba? Minsan maganda sana ma-invite siya rito para matanong din. Matanong po siya ng no? Kasi parang minsan kasi parang pangit yung word.
Biro mo, parang lalabas kasi, yung bang whosoever believeth in Him. Yung whosoever pa, exclusive pang mga, di ba? 1:12 of John. Pang Hudyo lang ba yun? Tuturing kang anak ng Diyos. Iba mga Hudyo lang. Hudyo lang ba yun? Paano naman, di ba? So, parang nakita ko yung ganung parang i-justify mo lang yung sarili mo na kami ang tama at ito ang tamang interpretasyon, ito ang tama pang Hudyo lang, wala na pong barrier. Wala na po yung Yes. Okay po. And yung sa last time po, wala po ulit si Pastor Luis. Opo, ang ganda, dito yun eh. Ang ganda, magkasabay sila ni no? Opo, Pastor eh. And yung last time pa, ang ko dito, yung kay Pastor naman, alam niyo po, may tawag po sa psychology doon yung mga Nicolaita. Ang tawag doon is meron siyang fixed mindset. Ibig sabihin fixed mindset, wala siyang pakikinggang iba. Yun lang yun. And meron siyang tinatawag na information bias. Kahit ibigay mo lahat ng informasyon, kukunin niya lang kung ano yung pumapabor lang sa kanya. Yung gusto niya lang. Pero kahit ito ang tama, ayoko yan. Parang ganon. Oo. So, next Pastor, ikaw na mag-share kung Actually kasi bawal pa po ako mag-share ng kung out Actually gusto ko po mag-share sa mga susunod ng for example, binigay po kanina ni Pastor Romy ng bat. Medyo nga lang ako kanina eh. Sabi ko, sabi niya, si Brother Branham ay ginamit ng Diyos sa buong mundo para maglambat ng Kristiyano. So, pero sabi ko, habang nakikinig ko, sabi ko, parang kasi alam niyo po sa homiletics, pag gagawa ka na po ng preaching mo, it's either expository man yan, topical man yan, evangelist preaching man yan, dapat po ang na-highlight lagi, ang Diyos at si Kristo lang. Hindi po yung kasi mas parang nag-glorify yung propeta po pagka ganun po, Pastor. Alam ko naman, Pastor, galing ka nag-Bible school ka eh. Oo, pero para kasi ang dating kasi sa akin, ang naging message kasi sa akin kanina, mas nahigitan pa ni Brother Branham ang Panginoong Hesus. Sabi mo kasi buong mundo ginamit si Opo. Opo. Pero lagi po nating lang po natin siya, ilagay lang po natin siya sa position na huwag po natin siyang Opo. Opo. Sa kanyang panon. Oo. 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 Pero may dapat siya, may deliver siya ng mas maayos kasi parang ang naging message kasi sa akin, nagamit sa pang buong mundo gayong actually pinagtanong ko siya sa iba eh. Ang dami ko nami-meet na mga pastor. Pinagtatanong ko si Brother William Marion Branham, hindi po siya kilala. Hindi po nila kilala. Yung sa Zion Church Mission Center na kung saan ako nag-schooling, yung evangelist na may hawak sa akin, narinig na daw niya yan siya. Pero yun, hindi nila binigyan muna ng pansin, mga ganon. Parang ganon. Basta po, ang po natin lagi, ang Panginoong, ang Diyos po lagi ang naigo-glorify at ang Panginoong Hesus. Yung mga propeta at saka ang sarili po, dapat lagi po natin ini-accept yung sarili natin. Huwag po natin ibibida yung sarili natin kasi hindi po maganda. Kailangan po laging ang Diyos ang mabibigyan po ng parangal sa lahat po ng bagay, lalo po sa pagdating sa pag-share po. Yun lang po. Thank you po. God bless. Shalom. Sige, sa akin, Brother Freddy, ito yung quotes
continuation doon sa inano mo kanina. Sa Revelation 10:7, tatagusin ko hanggang doon sa Revelation 10:11, kung saan kukuha yung pagkuha ng aklat doon sa angel's hand. Kasi may narinig ako na direct ang bride ngayon, hindi nadadaan sa propeta, direct na mismo doon sa Diyos ang revelation, o kaya kay Kristo ang revelation. Hindi ka nadadaan dito kay Brother Branham. Bypass. So, ididetalye natin sakot at saka doon sa scripture. Ngayon, ang sabi dito, ito ay nasa church ages ng Smyrna. Sabi niya, the 7 ages as set forth in Revelation chapter 2 and 3 take in the whole span of the fullness of the Gentile, or the whole time in which God is dealing with the Gentiles unto salvation. In every single age, ito, single age, Episo, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ito ay literal na iglesia sa Asia Minor. May iglesia talaga doon. Pero yung local church, pero inilarawan na ang condition ng iglesia na yon ay sumasakop sa buong mundo. Kasi ages ang tawag sa kanila. Yung condition, bagamat nasa Asia Minor ang iglesia at sila ang nakatanggap at sa kanila ang sulat na ipinasulat na sabi doon sa Revelation chapter 1 na kung ano yung nakita mo nung nakalipas, nung presente at saka yung hinaharap, kailangan mong isulat at ipadala mo ngayon doon sa 7 iglesia. Yun yung Episo. Ito na nga yun. Pero doon sa iglesia na yon, mayroong mensahero sa bawat panahon. Hindi pwedeng walang mensahero na tatanggap ng sulat. At hindi rin marami ang tatanggap ng sulat. Isa lang ang tatanggap ng sulat sa bawat panahon, pero itong tatanggap ng sulat, siya ngayon yung magdi-distribute kung ano ang laman ng sulat. Tama ba? Kaya nga sabi niya, unto the angel of the church. Singular yon. Di ba? Hindi sinabi na angels. Hindi sinabi ganon. Singular yon. Unto the angel of the church. Hindi rin sinabi na churches. Kasi singular siya. Unto the angel of the church. Angel, which is the messenger. Messenger, the bearer of the good tidings. Good news. No? Ngayon, sabi ni Brother Branham, say everything is opening and the closing, the message to each age unto the messenger of Episo, unto the messenger of Smyrna. So singular siya hanggang sa Laodicea. Write these things, said he, etc., etc., sabi ni Brother Branham. He that hath an ear, let him. Mayroon siyang sinulat, hindi lang mabuksan dyan, na mayroon siyang close parenthesis na ini-emphasize doon na yung word na let him ay singular siya, hindi siya marami. Hear what the Spirit said unto the churches. Unto the churches ay pinapatungkulan niya na ito na yung 7 iglesia, churches na ang ginamit. Pero doon sa bungad, church ang binigay. Ang sabi niya, notice here, that Jesus, by the Spirit, so si Jesus pala ang messenger, si Jesus pala ang nagbigay ng message sa bawat church dito. Kasi sabi niya, notice here, that Jesus, by the Spirit, so si Jesus pala yun, ang nagbibigay ang tawag natin dito, ang nag-anoint doon sa 7 messenger sa lupa. Siya pala yun. Si Jesus in the form of the Spirit.
Kasi wala na siya eh. Ano na siya eh. Kumbaga, glorified body na siya. Di ba? Ngayon, ang kanyang espiritu, yun yung nag-aanoint doon sa bawat mensahero sa panahon. Kaya ang sabi ni Brother Branham, notice here that Jesus, by the Spirit, in every age, addresses Himself. So, ina-address ni Jesus ang kanyang sarili doon sa iglesia ng sa bawat panahon. Sabi niya, addresses to only one person. Ito, hindi marami. Basahin mo, Brother Freddy. May quote ka dyan? Sige, gamit ka ng mic. Ang sinasabi ko, it is individual charge. Tama yan, tama yan. Pero Yung gusto mo- hindi ko sinasabi lang doon sa pito na yan, kundi sa bawat age katulad ko at katulad mo, mayroong age. Pupunta tayo doon. Mayroong quote dito. Oo, hindi ganyan ang kaisipan ko sa sinasabi mo. Sige, ituloy ko. Individual yan. Ang sabi ni Brother Branham dito, addresses himself to only one person relative to the word for that age. Only one person relative to the word for that age. Only one messenger. Hindi maraming messenger. Only one messenger for each age receive what the Spirit has to say to that age. So there is only one messenger received relative, sabi niya, to the word for that age. Now, punta ako doon sa pwede yan. Pero pupunta ako doon sa sinabi mo kanina na sabi niya, there is a certain qualified group. Nandyan yan sa quote. There is a certain qualified group. And in that group, there is a certain individual who has the ability to hear what the Spirit is saying. So, hindi na ito grupo. Pagdating dito sa churches, yun ang sinasabi ni Brother Freddy, na you are like the stars in heaven. No? The innumerable company of the angel, innumerable stars na hindi, that no man could number. Tama yon. Pero ang sinasabi natin dito ay in its age, hindi pwedeng magsobra. Kasi specific siya na 7. Tinalaga. Heavenly. Ang heavenly na stars messenger, si Kristo yun ang tinutukoy. Si Brother Branham, sinabi niya si Jesus yun in the form of the Spirit. So, ibig sabihin, si Pablo, Irenaeus, Martin Columba, Luther, Wesley, Brother Branham, si Kristo ang nasa likod niya. Hindi siya makakagawa ng saganang sarili niya. Kundi si Kristo ang nasa likod. Sinabi ni Brother Branham, it was Jesus in the Spirit. Nakuha nyo? Pero ito ang problema. In Revelation chapter 10, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as He hath declared to His servants, the prophets, plural siya. Diba? Prophets, hindi siya singular. It was plural. So ano yung gusto nating emphasize dito? But in the days of the voice, yung days of the voice, hindi natapos kay Brother Branham. Agree? Hindi siya natapos kay Brother Branham. Why? Because Brother Branham has a voice. Mayroon siyang sinabi na the bride also has a voice. They say it the Lord. They say it the word. So, ibig sabihin, kaya ito, continuation ito ng nakaraan, si Brother Branham ay kabilang sa voice. But hindi naputol yung voice sa kanya. Ngayon, saan ba nagpatuloy yung voice? Wala na si Brother Branham ngayon. Tama? Wala na si Brother Branham. Sino ang may dala ng voice na taglay ni Brother Branham? Wala na si Brother Gunn. Wala na si Brother Jackson. Sino pa ba? Sino pa yung mga misahiro?
fivefold ang may dala. Ngayon, paano natin marirecognize ngayon yung fivefold sa panahon natin ngayon? Pwede ba, mayroon bang isang tao ang magdideklara na ako ay isang fivefold din? Hindi rin pwedeng maging dalawa kasi 5 sila eh. 5 ang gift. Ah? Yung Revelation chapter 10 verse 7, yung 17 yan, si Kristo yan. Sige. Behalf of the Puntahan ko yung puntahan ko yung yan ang eksaktong bilang lang na sinuko dito sa lupa para lang para puntahan na. hindi ma-record yung boses mo, Bar PD. Dapat ginamit mo may. Para puntahan yung mga servants the prophets. Sa likod ng 7 the prophet, yan ay 7 bituin na sa likod nila. Okay? Ibig sabihin, hindi ito, ang every church, kore, ikaw ay church eh. Ako church. Okay? And every age of my life, every age of my life, mayroong kapahayang hagan na ipinapahayag. Pero hindi siya nagtatapos lang katulad sa earthly. Mayroon tayong mensahe, Bar PD, no? Kung narinig mo to. Mayroong star. Yes. Yung big star. Ang big stars natin ay messenger of the age. Okay. Pero under doon sa big stars at the age, mayroong small stars. Ang sinasabi ko, Brother Magellan, yung popularity in heaven na nakikita dito sa lupa, hindi popularity ng mga tao na sumikat siya. Hindi. I mean, hindi siya kilala. Kahit si Brother Branham, maraming hindi nakakakilala eh. Kahit ako dati, hindi ko kilala si Brother Branham. Hindi siya kilala ng gaano ng mga tao, pero the legion and legions of heaven, kita siya. Ganito. Yun, kaya siya ibinilang ng stars in heaven kasi hindi nakita ng worldly people yung tao na yon, yung pala ay great star. Ito nakita ko Si Brother Branham, ang ministry niya 1963 hanggang 1965. Oo, nag-end. Anong taon na tayo ngayon? Okay. Year 2000. 2026. So, alam mo ba yung tao, sabi nga Brother Roel kanina, mayroong biases. Yung ministry na dapat nag-continue sa kanyang panahon, Oo. dumating din sa punto para din tayong nasa dark ages, Correct. na yung totoong mensahero ay Hindi napapansin. hindi lang pinapansin, hindi ini-expose. Pero, Dahil sa yung word na binanggit mo kanina, Brother Freddy, because of Nicolaita. Ang gusto nila, ang pakinggan nila, yung grupo nila. oo. Pero in heaven, yung silence in heaven, alam mo ba? They are watching the minister. And he knows that the messengers is a great star in heaven, but in this earth, hindi siya kilalado. Anong tatanong mo sa akin yan? Ang point ko, hindi lang nagtatapos dyan sa 7, kundi Tama. yung earthly messengers niyan is a greatest numbers na sinasabi before the foundations of God. Tama yun. Hindi lang natapos, hindi lang siya dito. Oo. Nag-continuous pa. Pero yung exactly 7, heavenly yun. Kaya nga, Hindi kaya yes. pwede maging 8. Ang 10-7, agree tayo doon na ang original na application ng 7 That is Jesus Christ. Yan. That is Jesus Christ. Dapat yun. Pero dahil nga wala tayong direkta na makakatanggap kay Kristo, maliban na dumaan ka sa mensahero, kailangan mo munang pansamantalang tanggapin yun. Kasi si Kristo ay hindi pwedeng magsalita direkta sa'yo. Kailangan dumaan siya sa mensahero. Tama, ito papakita. Tama ba? There are 2 coming of Jesus Christ. The one is the audible voice, and the one na sinasabi sa wisdom and revelations of God. Tama. Ngayon, hindi na siya makita. Sige. Ituloy ko, Brother Freddy, Oo. Ituloy ko. Hindi na siya makita. Ang Revelation 10:7,
ano bang, but in the days of the voice of the seventh angel, hindi naman sinabi doon na ikawalo. Di ba? Ikapito yun. Ang church ages, hanggang 7 lang. So, ano ang pagbabatayan natin dito? Yung word dito na sinasabi na days of the voice. But in the days of the voice, when the seventh angel sounded, the mystery of God should be finished. Ngayon, mayroong binanggit si Brother Branham na all mystery has been finished. Ngayon, ang tatanungin natin nito, ano ba yung natapos? Yung mystery na nahayag sa panahon ni Brother Branham. Yung sinabi niya, all mystery should be finished. Pag sinabing should be, tapos na ba o tatapusin? Ngayon, yung word din na, ito yung word ni Brother Branham, wind up. Ano bang ibig sabihin ng wind up, Brother Freddy? Dito muna makinig. Dito. Last word. The last man is done. Yan, isa yun. Isa yun na magiging Hanapin mo. isang sign na yun na masasabi ng finish kasi ang Diyos na magsasabi, it's already finished. Hanapin mo yon. Ang sabi niya, all lost ends, no, should be wind up. Pag sinabing wind up, ano bang ibig sabihin nito, Brother Freddy? Wind up. Ano ibig sabihin ng wind up? Hindi, huwag ka na magpaliwanag. Pagkaintindi mo lang ng wind up, ano ang ibig sabihin nito? Kaya nga, yung lost ends should be wind up. No. Pag sinabing wind up, sabihin ko na lang, pag sinabing wind up, tatapusin. Ngayon, yung word na tatapusin, ito ba ay tapos na? O hindi pa. So, yung word na wind up, tatapusin. Fivefold na yon. Hindi ko na ano yung tao. Ito na lang direktang sabi. Ito na lang direktang sagot. Ang tao na yan ay mayroong espiritu ng pagkabirian pag hindi ito tinanggap. O tatanggapin ko din, ito din yung tao na truth seeker. Para patas na tayo, dalawa. Okay. Hindi maano eh. Dalawa na yon, tinanggap ko na yon. Ang truth seeker, ito tanda nyo. Ang truth is seeker. Ang truth is seeker. Seeker. Ang truth is seeker is always looking the spirit revelation. Yan, tama yon. The truth seeker is always looking the true revelation according what is written na nakasulat. Kasi pinapakita na nakatingin doon ang seekers doon sa revelation na inire-reveal sa kanya But it is not looking the physical condition. Wait, Yes. Because that is the spirit. Oo, Ah, kasi spirit yan. kahit yung nagsasalita niya, kahit pulis, sinasabi ng espiritu, his man is contrary what my word is said. Ito isa pa. Revelation chapter 10 verse 8. And the voice which I heard from heaven. Tika, mayroon sinabi si Brother Branham. Ito na, advance na to na binigay sa atin ni Baret. Dito sa 10:4, 10:3, and cried with a loud voice, as when a lion roareth, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Take note ha. Mayroong isang umiyak at mayroon isang lion roareth. Ang lion roareth sino? Si Kristo. Sino dito yung 7 thunders uttered their voices? Yun yung 7 angel. Correct ka. O, tama ka. Dito nakita natin na when the lion roareth, 7 thunders uttered their voices. Iba yung nandito sa taas na umiyak.
ang sabi sa 3:8 ng Amos, ang Diyos ay nagpa-prophesy. Like a lion roaret. So, itong 10:4 ay pinakita sa atin na iba yung nag-roaret. Ibig sabihin ng ano ba yung roaret sa Tagalog? Umatungal. Di ba? Yung umatungal, mayroong 7 nagsounding yung trumpet, di ba? 7 thunders utter their voices. Tama yun, sinabi mo, yung 7 thunders, hindi siya naka-specific lang dito sa dulo. Yan ay nakakalat sa buong iglesia. Yun yung, ito yan. Yan, tama yan, Brother Freddy. Ngayon, 7 thunders utter their voices. Ngayon, dito sa 10:8, and the voice which I heard from heaven speak unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hands of the angel. May hawak sa aklat, may hawak ng aklat. Sino ba yung angel na may hawak ng aklat? Di ba si Kristo yun? Standeth upon the sea and upon the earth. Si Kristo yung may hawak. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand. Hindi na siya singular, kundi siya ay plural. Yung angels, hindi na tumutukoy kay Kristo. Sino yung angel na tinutukoy dito sa chapter 10 ng Revelation? Sino yon? Ngayon, sabi niya, and I took the little book out of the angel's hand, and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten, thy belly bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again for many peoples and nation and tongues and kings. Ito bang pagkuha ng aklat? Kanino siya kumuha ng aklat? Angel's hands. Hindi na ito singular, ito ay plural. So sino yung mga angels yan? Hindi ba yan dito din sa mga mensahero? Sige, yun lang yung ano ko, tawag dito pabitin. Sagutin niyo na lang sa sunod. Yun lang yung ano. So, ibig sabihin sa dulo ng panahon, may mga mensahero din, mga anghel din. Marami sila, hindi na naka-specific kung iilan, kung sino. Angel kasi, mayroong 7 lang at mayroong angels na earthly messenger, not countable, ibig sabihin innumerable. So yung angels na yon nandito sa earthly, mortal yun. Mortal yun. Sige, Ang idagdag ko yung nakikipag-usap quotation, sa mga Brother mortal Freddy. din. Idagdag ko yung quotation niyan, sabi niya, and that one messenger is the messenger to the true church. He is speak for God by revelation to the churches, both true and false. Yun yung sinabi mo kanina. Ngayon, the message is then broadcast to all, but through it is broadcast for all who came within range of the message. That message is received individually by only a certain qualified group in a certain way. Each individual of that group is one who has the ability to hear what the Spirit is saying by way of the messenger. So hindi siya pa rin kakalas doon sa mensahero. Ngayon, hindi naman in-identify dito kung sino yung mensahero, kung ito ba ay heavenly o ito ba ay earthly messenger. Questionin mo na lang yun. Ngayon, ang sabi niya, those who hear are not getting their own private revelation. Ang sabi niya, nor is getting their collective revelation, but each person is hearing and receiving what the messenger has already received from God. Yes, yun naman sinasabi. Agree Hear ka, what kay the Brother Spirit Branham. said. We hear what the Spirit said. Kasi, either, ganito yan, pakita ko sa'yo. Ako, So yun lang, yung ano ko. okay. Sige, Ako tuloy mo nakikita na. nyo. Tapos may nagsasalitang pulis.
yung Espiritu ng Diyos yan, itinuturo sa akin, uy, yung sinasabi niya, mali. Uy, tinuturo niya tama. Uy, tinuturo niya mali. Ito yung tinuturo niya tama. Discerning. Ibig sabihin, may nasa likod ko, may nagre-rebuild in the way of wisdom. Itinuturo niya sa akin, tingnan mo yung sinasabi niya. So, ibig sabihin, na espiritu na hindi na, kasi makita yung pito na yan eh. Mahirap yan eh. Kasi si Kristo nga. Ito nga. Ibig sabihin, every one of us may angel sa atin. Yun. We must discern what is the spirit, Oo. Oo. Kaya nga, yun yung sinabi ni Branham, ang messenger, pwede siya magsabi ng totoo, Oo. pwede rin false. Ngayon, ano yung acid test natin? Kung ang sinasabi niya ay totoo o Oo. hindi. Kasi mayroong spirit of lies na nagdidikta doon sa likod na akala mo totoo pero hindi pala. Gaya ng binanggit mo kanina Oo. na they have tried that they are apostles but But they are foolish. they are Remember, So, yun lang. sabi nga dito, sabi ni Satan, be wise just like a serpent. Danger yan. Dapat, be wise more than the serpent. Kasi pag sinabi niya, be wise like a serpent, pares lang pala tayo sa serpente. Tama? Hindi tayo like, kasi ang more than the serpent is God. Kasi pag like katulad tayo ng serpente, anong ibig sabihin? Ang kalalaman natin, hindi lalampas doon sa serpente, katulad din tayo sa serpente. Ibig sabihin kasi wise din siya eh. Pero we must more than we must more than the serpent. Kasi ang nakakahigit sa serpente, ang Diyos at si Kristo. Ay sabi ni Jason Gabrola, ang gulo. Di ba? Tawa pa si Jason. Mahirap yung katulad lang pala tayo sa serpente. Sabi ni Praise God. Jason, Mas- good evening sa iyo. Dapat makarating ka dito, Jason. Amen, praise God. So, Meron pa? even though ang ganda ng tackle, no, ano lang, parang kasi nakikinig din ako. Basta kung ano yung pinahayag sa atin, na alam natin, lagi natin, ilagay natin ang sarili natin sa likuran ng Panginoon. Whether malalim ito o mababaw, yung humbleness natin, laging ang pinapangaral natin, si Kristo lagi. Kaya, Gusto ko sa pag-uwi ko may baon ako. Sa ano pa yung Revelation class namin. Gusto ko malaman kung ano yung spiritual meaning nitong nasa Revelation chapter 2 verse 17. Sabi doon, let everyone listen to what the Spirit says unto the churches. To the one who overcomes, I will give some of the hidden manna, and I will also give him a white stone. On the white stone is written a new name that no one knows except the person who receives it. What is the figurative, the spiritual meaning of hidden manna, white stone, new name? May tracks tayo nito. I review mo yung tracks natin na new name. Okay, sige. Ang Revelation 2:17 ay kabilang doon. Mayroon doon rock, mayroon doon yung stones. Pero sabihin ko lang dito na to him that overcometh will I give to it a hidden manna and will give him a white stone. Ang white stone is yung clarity. Clarity of the message. Yung stone ay revelation. Clarity of revelation. Okay, isa-isa natin. Yung hidden manna ay Ang hidden manna ay revelation din. revelation. Ang white stone ay White clear stone. understanding at saka yung clarity of the Okay. message. And then yung Ang new name, new revelation, new dealing. Okay. Ano pa yung iba? Yun ang tumama. Yun yung nakita ko doon sa tracks. Okay. Sino ba yung nagkatanggap ng bagong pangalan? Melchizedek, mayroon siyang new name. Si Jacob, nagkaroon siya ng bagong pangalan. Dati, Jacob naman siya, naging Israel. Yes, yes. Si Abraham Si Genesis, ay nakatanggap din ng pangalang bago. Oo. After na siya ay magkaroon ng covenant na magkakaroon siya ng anak, ang kanyang pangalan ay napalitan. Sino pa? Abraham, naging Abraham siya. Ngayon, si Peter naging
si Simon naging Peter. Si Pablo naging yung Saul dati naging Paul. Oo. So, ito ay new dealing, new revelation. Ay pwede ko rin masabi na turning the corner. Yung ano nito. So, ang sabi niya, and in that stone a new name written which no man knoweth saving he that receiveth. Individual to. Kaya walang pwedeng, ang revelation, walang pwedeng kumuha na kahit sino. Ikaw lang mismo individual. Saka brother, Personal. Nandyan sa 28, I give you morning star. Morning Star. Ayan ha, yung Daniel 12:3, lahat na nagbabalik ng katwiran, yung revelation sa Diyos, tatawagin star of heaven. Pero ang That is pinaka ultimatum sa kalagayan natin ngayon yung pagkabirian talaga. Ito yung laman ng Revelation 2:17. Sabi ko na yung truth seeker. In Revelation chapter 2 verse 17, there are two. Yung Tama name. yan. Name. One is yung katulad ng Abraham, no. Pero yung isa is identification, which is the revelation. Ang mas higit yun, yung revelation. Revelation. Oo, Tama. kasi doon sa pinangalan. Tama. Oo. Okay. Meron Sir, pa? mag-iwan ako ng ano. Pero kung pwede masagot ngayon, kung paano unawain yung Jeremiah 7:31. Kasi dito ba lumalabas pa pagka binasa mo to, ang Diyos hindi niya alam ang bagay na to, gayong ang Diyos is all knowing. Jeremiah 7:31, and then may follow up pa ako, hiwalay naman. Kung naganap na ba partially and mayroon na bang fulfillment, kailan? Pero dito, at kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng tope na nasa libis ng anak ni Hinom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos. Sabi niya, no? O pumasok man sa aking pag-iisip. Ang Diyos ba meron bang hindi alam? Kasi sinabi niya, ni hindi ko ipinag-uutos yan. Ni hindi pumasok sa isip ko yan. Sabi ng Diyos eh. Ito hindi ko alam kung mayroon nangyari ito sa Old Testament. Brother Rowell, hindi ko pa alam. Kung Hindi. ito man ay nangyari na, Sinulat po ni Jeremiah. totoo na mangyayari talaga ito kasi hindi pwedeng isinulat at tapos hindi mangyayari. Opo. Ngayon, ang ano dito, ito ay kay Jeremiah eh. Hindi Oo. naman Diyos ang nagsasalita na hindi niya alam. Tama ba? Hindi po. And they have built the high places Tapet, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their son and their daughters in the fire, which I commanded them not, neither come into my heart. Dito sa taas. For the children of Judah have done evil in my sight, said the Lord. They have set their abomination in the house which is called by my name, to pollute it. So may kinalaman siya sa Panginoon. Kaya ang tanong mo, ang Diyos ba ay hindi alam yung lahat ng mga bagay? So hindi ko muna sasagutin to. Next po yung ano. Pagkaalam ko si Brother Francis, mayroon itong paksa about doon sa Topet. Oo. Hindi ko lang ma-recall pero nabanggit ito dito dati yung Topet. Yung talagang parang sunugan, tapunan, ano ba 'yan? Oo. Sige, sige. Ang Diyos kasi omniscient. Ay, ibig sabihin, alam niya lahat ang bagay. Kailang binigyan tayo ng free will. Yung free will na yun, makikita lang na Diyos kapag ito ay gawin niya. At mayroong free will na nakikita na Diyos. Pero may mga bagay na ang ating kagustuhan na ginagawa natin, pero inaisusulat pa rin bahagi doon sa events na ginawa natin. Okay. Kasi So- una, Revelation chapter 11 verse 12. Hinatulan ang tao ayon sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin pang free will, mayroon siyang free will na recorded, pero mayroon siyang papasok pa lang na gagawin ng tao. Okay. So yung Sige. ibig sabihin yung brother, may gagawin ka, doon pa lang papatunayan na yun. That is God's
omniscient na mangyayari on the spot. Sige, palagpakan natin ang Panginoon. Brother Freddy, ikaw na mag-closing. Hallelujah. Alas 9 na, mag-ganon pa. Ako, mayroon lang ako sasabihin bago ako mag-pray, ano. Ingat kayo sa nagpipray dito sa gitna. If the foolish virgin is praying to the real church, means to say you are giving the power of authority, even if God is using that man as a police. Kung pipili kayong mananalangin, dapat pimili kayo sa karapat-dapat na magbibigay ng closing prayer dito sa church. Because even the police virgin na ibig sabihin magpe-pray dito. Kasi pag nakita natin na sa likod ng tabing si Satanas, ibibigay niyo ba ng karapatan siya para mag-closing prayer? Tama. Nandito lagi siya. Pero do not give it the authority. Kita natin siya, nandito lang eh. Okay. Hallelujah. Amang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit ug lupa. Lord, nagpapasalamat kami sa gabing ito sa iyong pagpapala at restoration na kapahayagan na magbigay sa amin ng kalakasan spiritually paglago, O Lord. Salamat po dahil dito sa iyo, O Lord, nabigyan kami ng blessing spiritually by knowledge of purity na kapahayagan. Nagpapasalamat kami lagi sa iyo sa pag-iingat sa aming buhay sa araw-araw na kung paano kami iningatan. Pero Lord, hindi lamang dito nagtatapos ang kapahayagan. O Lord, dapat patuloy ito na magaganap sa aming bahay at saan man lugar na kami ay bibigyan nyo ng kapahayagan. Kahit sa trabaho o whatever, kung nasa amang grupo na yon, ay patuloy ka po sa amin magbibigay ng kapahayagan. At doon po na nagniningning ang stars in heaven sa pamamagitan ng ginagawa ng messenger at nagagalak po kayo sapagkat ang nagpapagalak sa iyo sa pamamagitan ng instrumento ng messenger na ito na ginaganap ng kanilang tungkulin sa mundo dito para sa kaligtasan ng sanlibutan. Salamat po, Lord, sa pagpapala mo. Idinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.